Good Good morning. morning. It's Yes. coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, Jesus at the home of Simon the Pharisee, taken from Luke 7, verses 36 to 50. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. A certain Pharisee invited Jesus to dine with him, and he entered the Pharisee's house and reclined at table. Now there was a sinful woman in the city who learned that he was at table in the house of the Pharisee. Bringing an alabaster flask of ointment, she stood behind him at his feet, weeping, and began to bathe his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and anointed them with ointment. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know who and what sort of woman this is who is touching him, that she is a sinner." Jesus said in reply, "Simon, I have something to say to you." "Tell me, teacher," he said. Two people were in debt to a certain creditor. One owed 500 days' wages and the other 50. Since they were unable to repay the debt, he forgave it for both. Which of them will love him more? Simon said in reply, "The one, I suppose, whose larger debt was forgiven." He said to him, "You have judged rightly." Then he turned to the woman and said to Simon, "Do you see this woman? When I entered your house, you did not give me water for my feet, but she has bathed them with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but she has not ceased kissing my feet since the time I entered. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with ointment. So I tell you, her many sins have been forgiven. Hence, she has shown great love. But the one to whom little is forgiven loves little." He said to her, "Your sins are forgiven." The others at table said to themselves, "Who is this who even forgives sins?" But he said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." The Gospel of the Lord. Praise the Lord Lord Jesus Jesus Christ. Christ. Okay. Ako yung napili ko dito yung Your faith has healed you. Go in peace. Yan. Bakit yon? Kasi dito, pinakita talaga dito na makasalanan, no? Si Mary Magdalene ba yon? Yon. So, alam ng lahat yon. Pagkatapos, syempre, alam mo naman ng mga tao doon, ano, medyo talagang mga judgmental talaga sila. Parang bawal lang humipo ng may masamang ano. Kaya nung lumapit nga si Mary Magdalene kay Jesus, parang nagtataka sila bakit ganun yung kanyang pakikitungo. So pinakita dito ni Jesus na ang sinasabi niya, it is the faith nung taong lumalapit sa iyo ang tinitignan ni God. God doesn't judge us yung looks natin, kung whatever we do or whatever we did, pero yung faith natin, what is that faith? The faith of asking for forgiveness. And then, pag totoo yon, ano ang nakikita? Mas yung action ni Mary Magdalena, hinugasan yung paa, yung gano'n, di ba? So, kaya, yung faith ni Mama Mary, yun ang importante. Kaya sinabi niya na,
O, syempre, pag sinabing forgiven kaduktong talaga doon, yung taong sinabihan nun, magiging peaceful na dahil na-forgive na siya. Yung faith ng tao ang importante. Ibig sabihin, naniniwala siya na pagsisisi Repentance. ay uuwi sa pagpapatawad ng Diyos. Yun, malaki ang paniniwala niya ron. Ako naman, which of them will love Him more? Ito yung parang tinitingnan ng Panginoon Kaya lahat naman binibigyan niya ng forgiveness, maliit o malaki ano. Pero ang sabi ng Panginoon, yung pinatawad mo na mas malaki ang kanyang pagkakasala, siya ang pagka talagang nag-repent siya ng gusto, yan ang mas magmamahal. Yan ang mas lalong magmamahal. Yun. Example ni Jesus, yung isang 50 days wages, yung isang utang ay 50 lang. So, kung pinatawad niya pareho, ang magmamahal sa kanya ay yung mas malaki ang utang. Parang sinasabi, yung mas maraming kasalanan, no? Yung mas maraming atraso. Yan ang mas masayang masaya. Yeah. At ang tingin sa'yo talagang sobrang pasasalamat. Yon. Okay, sige. Okay, so yung sinabi mong which of them will love him more, importante yun na malaman natin sino nga ba ang mas magmamahal kay God. Syempre, di ba, ikaw yung pinatawad, ang dami mong ginawang kasalanan. Tapos pinatawad ka, ganun na lang talaga. Kaya ganun it is yung weight of thankfulness is seen through the action of that person. Hindi yun lalabas po yun fruits po yun. Fruits po yun ng thankfulness niya doon sa taong nagpatawad sa kanya. Ngayon, hindi naman yun nega sa mga taong maliliit lang yung kasalanan, yung mababaw ang kasalanan. Pero ang ibig sabihin, the more na nagsisin ka at napatawad ka, hindi ka dapat i-judge. Kasi pag nagbago ka, mas mabait ka pa dun sa kasalanan. Di ba ganyan yan? Yan. Okay, so doon na tayo sa message, Naalala ko lang, si ano yan Si Saint, si John, si Paul. Si Paul, di ba siya yung Persecutor. nag-persecutor siya ng mga ng mga mga Jews and Hebrews noon, Pagkatapos siya, siyempre parang bad na bad siya. Pero nung may nangyari siya, naramdaman, di ba siya ngayon naging number one pa siyang evangelizer. So talagang napakaganda po talaga itong parable, itong verse na to kasi pinapakita dito na ang tao talaga mabuti. No, God created us to be a good person. So kahit na po ang tingin natin sa isang tao ay ang sama-sama, pag hinipo po yan ni God, lalabas po yung kabutihan niya na mas pa kesa sa atin. Kaya hindi ito nakakalungkot na si God nagpapatawad ng masama, kundi nakaka-inspire na tayo natuturuan tayo na magpatawad din sa mga nakakasalat sa atin, lalo na yung unforgivable. Kasi pag yun po yung na-forgive natin, tapos follower na tayo ni God, yan po yung magiging, di ba pag follower tayo, nag-evangelize tayo. Pag na-evangelize po natin yung pinakamasamang tao or masamang tao talaga, at yun na-evangelize na, yun po yung sobrang laking reward. Kasi doble-doble po ang ibabalik nun na pag-worship ka. Baka siya pa ang maging worship leader mo. Di ba? Kaya talagang the more that we look for those people na negahin, kasi tayo ginagawa natin, naku, wag na yan. Mahirap yung kausapin. Iiwas tayo, di ba? So, ngayon, na-realize natin, naku, ito pala yung dapat natin i-evangelize kasi mas ito ang hihipuin ni God kasi yung nangyari sa kanya. Ayan, amen. Okay, so tuloy ko lang yun. Sabi mo nga, yung makasalanan, sobrang makasalanan o sobrang sama ng tao, ay malaking possibility na yan ay magbalik loob sa Diyos. Yeah. At pagka nagbalik loob yan, sobrang
bait niyan. Di ba? Sobrang magiging follower ng ating Panginoon. Kaya Yes. importante, ang message ngayon nakikita ko sa atin, the more malaki ang ginawa sa iyong kasalanan, the more you forgive, Yeah. and the more mas magbabalik loob yan na sobra-sobra pa ang kanyang mga gagawin. Not only for you, Mm. no? So, But for the Lord. oo. So, para sa atin, when we are able to forgive others, lalo na kahit na talagang napakabigat ng kasalanan niya, the more that person will love our Lord Jesus. Yan, oo. So, malaking point din sa atin Yeah. yun. Pinting, I forgive you. Dapat totoo yan. Kikita yan. Lalabas po sa actions mo na na-forgive mo na yung taong yon. And pakiramdam mo. Pag nakikita mo ba siya, naiinis ka? Pag may ginawa ba siyang konti lang, na bumabalik ba yung galit mo? Hindi po yun na-forgive. Pag sinabi pong na-forgive, talagang mabubura po talaga, no? Para yung Holy Spirit umandar not only through that person na na-forgive, but ikaw rin. Magkakaroon ka rin ng peace. Di ba? Amen. Ngayon, isa pang message dito para naman doon sa mga makasalanan. So there is always hope. Or sa anak natin, talagang sobrang makasalanan. There is always hope. Ang nakikita natin, para siya ay talagang magbago. Always do yung mga love your enemies, love those who persecute you. Siya ang madalas nagpapabigat sa'yo, and love those who are sinful. Yes. So, sa atin, pagka ginawa natin, ang ibig sabihin, ang message din, love conquers all. Correct. Love talaga ang solution dun sa mga masasamang tao. Give love to these people. Yan ang malaki ang pag-asa na sila ay magbabalik loob sa ating Panginoon. Yes. So, alam mo tayo na, halimbawa, sabihin na natin na tayo nakukonti ang kasalanan. Ang gusto na lang natin is for bringing these people, yung mga sinful people, to the fold of God. Yun na lang ang ating kwan eh. Maswerte nga tayo, we are able to be transformed to sa mga grace ng ating Panginoon. So, ang balik na lang natin sa ating Panginoon is to help others be reconciled with God. Yeah. Amen. At saka, yun ang sabi mo na sa pamilya po, hindi lang po yung bata ang may kasalanan. Meron din, kung nakikinig ngayon, mga magulang din. No? Ano na po ito, parang call time, no? Sa atin, na pag nalaman natin to na tignan po natin yung sarili natin. Nagiging judgmental ba ako sa anak ko? Ngayon, yung kung bata naman na nakikinig nito, nagiging suwail ba ako o nagiging disobedient ba ako? Yun. So kaya kailangan bawat isa po sa atin may kanya-kanya po tayong pananaw o pagtingin sa ugali natin na kung papaano natin to inilalabas sa iba. Pwede hindi katanggap-tanggap, pero kung nandoon po yung motive natin, no? At may peace tayo na ginagawa natin yun, walang galit, walang parang na kay God ka nakaasa, I'm sure the Lord will guide you sa right direction. Kami pong mag-asawa, ay hindi po kami sinless, no? Pero we try, no, to really be free from sin. Sa paggawa po natin to araw-araw, kahit papaano po yung ating utak ay nare-refresh. So naaalala natin yung mga little things, no? Kaya nga tayo may venial tsaka mortal sin, di ba? Siguro yung venial, ang dami nating mga ganyan, yung biglang nagmura, yung biglang mga ganyan, bumabalik naman tayo. It is the coming back ang importante. Kasi ang demonyo nandiyan lang sa palibot-libot. So, but since we are aware of it, hindi tayo pinapabayaan ni God. Amen. Yeah, amen. Okay, so again, see See you you tomorrow in our coffee time with God. Amen.